Colliel TV. Chapter 7. Estela was more than amazed when she met the rest of Victor's family. Hindi maikaila ang tuwa ng dalawang ate nito, lalo na ni Ate Mercy sa pag-aakalang talagang girlfriend niya si Victor. Si Ate Isabel naman ay medyo tahimik pero mabait din. Tigdalawa ang anak ng mga ito, 2 lalaki ang anak ni Ate Mercy at 2 babae naman ang anak ni Ate Isabel. They were all adorable kids. Pati ang mga asawa ng mga ito ay mababait at palabiro din. She was very glad to have met Victor's family. Panghapong merienda ang inihanda nila, pero bago pa mananghalian ay naroon na ang mga iyon. Ayon kay Ate Mercy, ganoon daw sa pamilya ng mga ito kapag mayroong may kaarawan. Doon palagi sa family house idinaraos ang kainan. Potluck ang ginagawa nila. Si Ate Mercy ay nagluto ng kaldereta at lengua estofado. Si Ate Isabel naman ay nagdala ng malalaking tilapia, alimango at sugpo. Ito rin ang nagdala ng cake para kay Victor dahil may pag-aari itong bake shop. Sa halip na mailang dahil noon lang niya nakilala ang mga ito, naging komportable siya sa mga ito. Kung gaano kagaan ang pagtanggap niya kay Victor at kay Nanay Bising sa maiksing panahong pagkakakilala nila, ganun din ang kanyang pakiramdam sa mga kapatid at pamangkin nito. Kasama niya ang 2 babae sa pag-iihaw ng tilapia. Siyempre pa, panay ang tanong ng mga ito kung ano-ano tungkol sa kanila ni Victor. Napag-usapan na nila ni Victor nang nagdaang gabi ang tungkol doon. Ang sabi nito, tiyakin niyang maikli lang ang sagot niya sa mga tanong ng mga ito para hindi maging komplikado. Palalabasin nila na 3 buwan pa lang silang magkasintahan, na nagkakilala sila through a common friend. Sabi ni Nanay magpapakasal na raw kayo. Untag ni Ate Mercy habang pinapaypayan nito ang iniihaw na tilapia. Ngumiti siya. Hindi pa, matagal pa. Napalunok siya sa ginawa niyang pagsisinungaling. Lumaki siyang tinuruan ng mga magulang na huwag magsinungaling pero mula nang makilala niya si Victor at nagpanggap siyang nobya nito, marami na siyang nasabing kasinungalingan. Dapat magpakasal na kayo. Mabait naman ang kapatid namin, gwapo at responsable. Sabi pa ni Ate Mercy. Napakilala mo na ba siya sa mga parents mo? Napalunok uli siya. Mukhang iginigisa siya nito. Kapag nagtagal pa ang interogasyon, baka mahirapan na siyang maglubid ng kwento. Hindi pa Wala na akong father. Mother na lang. Siniko siya nito. Strict ang mami mo ano? Naku, ang mahirap niyan, baka ayaw ng mami mo sa sundalo. Merong mga ganong parents. Sinaway ni Ate Isabel si Ate Mercy. Ate Mercy, tama na yan. Baka mainis na si Estela sa kakatanong mo. Ngumiti siya. Okay lang. Sigurado siyang magugustuhan ng mami niya si Victor. Gusto niyang sabihin kay Ate Mercy na siya na ang may ayaw sa isang sundalo. But she liked Victor very much. Ayaw lang niya ng propesyon nito. Hay naku Estela, masanay ka na sa pamilya namin. Magulo kaming lahat kapag magkakasama lalo na kapag narito ang pamilya ng 2 kapatid namin sa Canada, sabi ni Ate Isabel. At yang si Ate Mercy ang palaging bangka pagdating sa kwentuhan. Masaya nga wala kasi akong kapatid at mga pamangkin. Matapat na sabi niya. Well, welcome to our big happy family, ani ni Ate Mercy. Nang lumapit sa kanila si Victor ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil baka kung ano-ano pa ang itanong ni Ate Mercy sa kanya at magkamali pa siya ng sagot. Mahahalata tuloy na nagsisinungaling sila ni Victor. Kinukulit ka ba ng mga ate ko ha? Tanong ni Victor. He was standing behind her. His nearness made her shiver. Bahagya siya nitong nilingon. Sumasal ang dibdib niya dahil malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Hindi naman, nauutal na sagot niya.
Huwag kang mag-alala bunso, hindi ka namin ibinibenta kay Stella. Sabad ni Ate Mercy. Ibinibuild up ka pa nga namin eh. To her surprise, ipinatong ni Victor ang kamay nito sa kanyang balikat. Hindi niyo na ako kailangang i-build up pa. Alam naman ni Stella na mabait ako. Anito saka sumulyap sa kanya. Pakiramdam niya ay nanikip ang dibdib niya sa matinding emosyong nararamdaman. Inaasahan na niya ang mga aktwasyong iyon ni Victor dahil kailangan iyon sa pagpapanggap nila bilang magkasintahan. Pero nabibigla pa rin siya kapag dumadaiti na ang balat nito sa kanya. Nang hindi siya mag-react sa sinabi nito ay dahan-dahang ibinaba nito ang kamay nito at kinuha ang abaniko mula kay Ate Mercy para ito ang magpaypay sa iniihaw. At saka Ate Mercy, please lang, huwag mo naman akong tawaging bunso sa harap ni Stella. Baka isipin niya, weakling ako. Nakangiting sabi ni Victor. Sa bunso ka naman talaga namin ah. You will always be our baby boy. Tila nangaasar pang lalo na sabi ni Ate Mercy. Hindi niya napigilang mapangiti. Sa ilang kwentuhan nila ni Nanay Bising, ilang beses din itong nabanggit ang aking bunso kapag inia-address nito si Victor. Pagkatapos ng masaganang hapunan ay sumunod ang kwentuhan. Ang ilang kamag-anak ng mga ito na nakatira malapit sa bahay ng mga ito na nakisalo rin sa kanila ay umalis na rin pagkatapos kumain. Bawat isa sa mga ito ay nagpahayag ng tuwa at excitement sa magiging kasal nila ni Victor. Saglit na iniwan niya ang mga ito para magluto ng sauce ng spaghetti para sa merienda. Kanina pa niya nailuto ang pasta. Hindi pa siya nagtatagal sa kusina ay sinundan agad siya roon ni Victor. Tutulungan na kita, anito nang lumapit sa kanya. Pinigil niya ang eratikong pagtibok ng puso niya. Okay lang ako, doon ka na sa labas. Baka hanapin ka nila. Naaamoy niya ang amoy alak na hininga nito. Kanina pagkatapos nila kumain ng tanghalian ay naglabas ng isang boteng alak si Kuya Ruben, ang asawa ni Ate Mercy. Hindi nila ako hahanapin at saka kung hindi ako aalis doon, siguradong malalasing ako. Malalakas uminom sina Kuya Ruben at Kuya Nilo. Anitong ang huling tinutukoy ay ang asawa ni Ate Isabel. Sumandal ito sa gilid ng kitchen counter habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. The moment she looked up, his gaze locked up with her. Titig na titig ito sa kanya. Bakit? He smiled wryly. I'm just happy. Ito na siguro ang pinakamasayang birthday ko. Anito. Iniiwas niya ang tingin dahil hindi niya kayang labanan ang titig nito. With the kind of family you have, dapat lang na maging masaya ka sa birthday mo. Hindi lang sila ang dahilan. Masaya ako ngayon dahil nakilala kita at narito ka pa sa araw ng birthday ko. Lunod na ang puso niya sa kilig. Saglit na sinulyapan niya ito bago niya pinilit ang sariling magbiro. Naku ha, mukhang dalang-dala ka na sa palabas natin. Matagal bago ito nakasagot. No, it's true. And please don't think I'm taking advantage of the situation. At saka masaya rin ako dahil masaya ang pamilya ko. Lalo na si nanay. Sinulyapan uli niya ito. Iyon na nga eh. Nagigilty ako dahil niloloko natin sila. Wala silang kaalam-alam na palabas lang natin ang lahat. Madali namang sabihin sa kanilang nag-break tayo. No, we're not meant for each other. Nangyari na sa akin yan noon. Masakit. At siguradong akong sinanay ang unang-unang masasaktan kapag nagkataon. Hindi niya maintindihan ba kung bakit nakaramdam siya ng antak sa kanyang puso sa sinabi nito. May isang bahagi ng puso niya ang humihiling na sana ay totoo na lamang ang lahat. Na totoo na lang na magkasintahan sila. Ang akala niya na nagdaang gabi ay sisimulan pa nito ang pagpaparamdam sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Isang malaking kahibangan na nangako siya sa sariling hinding-hindi siya iibig sa isang sundalong gaya nito. Pagkatapos ngayon ay nire-retract niya ang pangakong iyon. Nahuhulog na ang damdamin niya kay Victor. Mula nang patuloyin siya ni Victor sa bahay ng mga ito at inakala ng nanay nitong kasintahan siya ng lalaki, ay palagi nang sumasagi sa kanyang isip ang tanong na,
Paano nga kaya kung maging asawa siya ni Victor? Paano niya ikakaila sa kanyang sarili na hindi niya naiisip si Victor gabi-gabi? Paano niya papaniwalain ang sarili na hindi siya nahasabik na sumapit ang umaga para makita uli ito at makausap? Paano niya itatanggi ang mabilis na pagtibok ng puso niya tuwing makakaharap at makakausap niya ito? She swore she had never felt the way she felt now. Oh God, mahal ko na talaga si Victor. Handa na siyang umibig sa isang sundalo. Willing na siyang tuluyang patayin ang takot na namamatay sa puso niya sa matagal na panahon. Natahimik ka, untag ni Victor nang hindi na siya nagsalita. Ha? Masyado na yata kitang iniistorbo sa pagluluto mo. Anito? Hindi okay lang, pero baka nga hinahanap ka na nila sa labas. Hayaan mo sila. Inahatid ko si nanay sa kwarto niya kanina kasi napapagod daw siya sa kakatingin sa mga pamangkin ko na makukulit. Pero nagbilin si nanay na sunduin ko uli sila pagkaluto mo ng spaghetti. Napatingin siya sa kanyang relo bago rito. Naku, kailangan na nga pala niyang uminom ng gamot mamayang 2:00. You're a very efficient nurse. Ngumiti siya. I hope I could be a good doctor. Someday. Alam kong magiging mahusay kang doktor. I'm just curious kasi military man ka. Hindi agad niya nasundan ang gustong sabihin dahil nag-alangan siya. Saan ka curious? Untag nito. Kasi most military men went to have a full-time wife. Yung nasa bahay lang ang mga asawa nila. Gaya ng daddy ko noong buhay pa siya. Plain housewife lang ang mami ko. Nang mamatay siya, saka lang nagtayo ng business ang mami ko, pati ang kuya ko. Palagi niyang sinasabi noon na ang gusto niya ay nasa bahay lang ang magiging asawa niya as much as possible. Kung magtatrabaho man ang magiging asawa niya, hindi full-time. Ngumiti ito. Ang gusto kasi nila pag uwi nila ay madarat na nila ang asawa nila. Pero ako personally, I wouldn't stop my wife from doing what she wants to do. Kaya pinayagan mo si Joanne na umalis? We were not meant to be. She could have chose to stay and be a doctor here, pero mas gusto niya sa Amerika. Bakit hindi mo siya pinigilan? I tried, pero mas sinunod niya ang gusto niya. Wala ako sa lugar para pigilan kung anong makakapagpasaya sa kanya. Malay mo, hindi pa huli ang lahat. Well, nobody can tell what will happen in the future. We will see, Anito. Parang hiniwa ang puso niya sa sinabi nito. Para na rin itong sinabing may pag-asa pang magkabalikan ito at si Joanne. Gayunman, walang masama kung magkabalikan ang mga ito dahil mayroong totoong relasyong sinimulan ang mga ito. Pero bakit nasasaktan siya? Hanggang nang may handa na nila ang spaghetti sandwiches at cake sa mesa, ay mabigat pa rin ang dibdib niya. Pero pinilit niyang pasayahin ang sarili dahil masaya ang lahat. Kinantahan nila ng birthday song si Victor. Katabi niya ito, kahit nahalika na nina Ate Mercy, Ate Isabel, at ng mga pamangkin nito si Victor nang dumating ang mga ito, ay muling lumapit ang mga ito at isa-isang hinagkan ang binata. Tito Vic, bakit hindi ka kinikis ni Tita Estela? Tanong ni B-Boy, ang 6 na taong gulang na panganay ni na Ate Mercy at Kuya Ruben. Nagmana yata ito sa katabilan ng mami nito. Nagtawanan ang lahat maliban sa kanila ni Victor. Nagkatinginan sila ng binata. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang mukha niya. Pakiramdam din niya ay hindi lang ang mukha niya ang nag-init kundi maging ang mga tainga niya. Ikaw, B-Boy, ha? Manang-mana ka sa kapilyuhan ng daddy mo at kadaldalan ng mami mo. Anito para marahil ay maiiwas siya sa sitwasyon. Kapag kuwan ay hinapit siya nito sa kanyang bewang. Pakaramdam niya ay bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa kanyang kaibuturan. Kiss lang eh. Nakangiting hirit ni B-Boy. Sumabad ang ngiting-ngiting si Nanay Bising habang nakatingin sa kanila. Pagbigyan na ninyo ang apo ko, Anito. Ako'y matanda na sinauna at konserbatibo. Pero kayong dalawa na yata ang pinakakonserbatibong magnobyo na nakita ko. Abay ang mga kabataan ngayon kahit sa kalye naglalampungan. Pero kayong dalawa,
Para laging nagkakahiyaan. Tila pagod na sabi nito. Alam niyang hindi titigil ang mga ito sa panunukso sa kanila ni Victor kung hindi makikita ng mga ito na hahalikan niya ang binata. Anyway, gasino na lamang ba ang halik? Birthday naman ng binata. Bago pa siya lukuban ng hiya, humarap siya kay Victor. Bahagyang tumiyad at hinalikan ito sa pisngi. Pagkatapos ay humarap siya kay B-Boy. Okay na ba, B-Boy? Nakangiting tanong niya sa bata. Ngiti lang din ang itinugon ng paslit bago nakipag-high five kay Andeng. Ang 5 taong gulang na panganay naman ni Tita Isabel at Kuya Nilo. Ang mga bata ngayon, may mali siya na. Natatawang komento ni Kuya Ruben. The happiness did not end here. Nagkantahan pa sila ng video okay pagkatapos ihatid ni na Ate Mercy at Ate Isabel si Nanay Bising sa kwarto nito dahil inaantok na raw ito. Sa maliit na music room sila nagkantahan para hindi maingayan ang matanda. Nakipagsabayan siya sa mga ito pagkanta na talaga namang hilig niya. Nagduet pa sila ni Victor sa kantang Always. From time to time, hinahawakan ng binata ang kamay niya. At tuwing gagawin nito iyon, pakiramdam niya ay umaakyat ang puso niya sa kanyang lalamunan. She wished it was not just for a show. She wished it was for real. Madilim na nang umalis ang dalawang pamilya. Naghapunan muna ang mga ito bago umalis. Tinulungan nila ni Victor si Manang Marcia sa pagliligpit ng mga naiwang kalat. Pagkatapos magligpit ay nauna nang pumasok ang matanda sa kwarto nito. Naiwan sila ni Victor sa kusina. Magkaharap sila sa mesang bilog. Napagod ka ba? Tanong nito sa kanya. Okay lang. Aalis na ako bukas. Napamaang siya. Aalis na nga pala ito. Tapos na ang 5 araw na bakasyon nito. Talagang itinapat nito ang mahabang bakasyon sa birthday nito para ma-celebrate nito iyon kasama ang pamilya nito. And she was glad to be a part of the celebration. Kung okay na ang kotse ko, baka aalis na rin ako sa Makalawa. Babalik uli ako kay na Tia Consuelo. Mamimiss ka ni Nanay. Sana pagbalik mo dalawin mo uli siya rito. Ngumiti siya. Of course, iba sana ang gusto niyang marinig na sabihin nito. Gusto niyang hingin nito ang numero niya at sabihin nitong magkikita uli sila. Dapat madalas mo rin siyang dalawin para hindi siya malungkot. Normally, every 2 weeks ay umuuwi ako. Kaya lang, kailangang pumunta ako sa Mindanao para sa isang special mission. Baka magtagal ako roon ng 1 buwan. Ganun ba? Nalungkot siya sa narinig. Lumamlam din ang mga mata nito. Sana dito ka na lang muna. Wala na siyang maisip na sabihin. She wanted to prolong the conversation. Bukas ay aalis na ito. Baka matagalan uli bago sila magkita. Kung magkakaroon pa uli sila ng pagkakataong magkita. Hindi pa man ito umaalis ay namimiss na niya ito. Naisip niyang magtimpla ng kape para mas matagalan pa ang kwentuhan nila. Pasensya ka na kanina ha, Anito. Saan? Kay B-Boy. Makulit talaga ang batang yun. Nag-init na naman ang mga pisngi niya. Para yun lang, anyway, birthday mo naman at saka parte yun ng palabas. Kung hindi ka kinantsawan ni B-Boy, will you kiss me? Napamaang siya. I don't know. Nakatitig ito sa kanya. Bakit mo naman naitanong yan? Umiling ito. Nothing, gusto ko lang imemorya ang mukha mo. Bakit? Sa halip na sumagot ay tumayo na ito. Magpahinga na tayo, maaga pa akong aalis bukas. 5:00 ng umaga ang alis nito. Tumayo na rin siya. Inalipin ng lungkot ang puso niya sa isiping bukas pagising niya ay wala na ito. Pero hindi siya makapapayag na hindi ito makita bago man lang ito umalis. Kung kinakailangang hindi siya matulog para siguradong magigising siya sa ganong oras ay gagawin niya. Nang ihatid siya nito sa tapat ng kwarto niya ay simpleng good night lang ang sinabi nito bago tumalikod na. Mahigit 1 oras nang nakahiga si Stella. Pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang huling sinabi ni Victor sa kanya.
Gusto ko lang imemorya ang mukha mo. Naiinis siya sa kanyang sarili. She couldn't deny the fact that she was anticipating for more. Sa loob ng 5 araw, namemorya na niya ang kabuuan nito. Ang gwapong mukha nito, ang matikas na tindig, ang paglakad at ang mannerisms nito. Bago siya nakatulog, nag-wish siya na sana katukin siya nito at magpaalam sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.